Dito na tayo sa last part mga boss, na ang problema ni customer, merong kalampag dito sa harapan at meron din siyang lagutok, at pag tumatakbo na siya, meron kang maririnig na ugong dito sa likuran. At meron pa, pag pinihit mo yung manibela niya pakaliwa or pakanan, magaling siyang pihitin. Actually, sa dami ng problema ni customer, hindi naman siya dyan gumasos ng malaki dahil ang pinalitan ko lang dito, dalawang shock sa harapan, tapos yung steering boot at dalawang tie rod. Yun lang. Dito naman sa likuran, nakakarinig siya ng ugong pag nasa biyahe na siya. Kaya nga yung kabilang side, nakita nyo, diba, chinek up ko yung bearing nun at nakita ko, kulang lang naman sa grasa. Kaya nga ang ginawa ko sa bearing, nirepack ko na lang. At dito naman, after ko matanggal yung center cap niya, inaangat ko na itong naglalak dito sa nut. Tapos gamitan ko na yan ng socket wrench sa number 32 para maluwagan ko na yan. Kaya lang mukhang mauubusan na ako ng battery. Tumitigil-tigil na siya, buti natanggal ko na itong nut. Kaya dito naman ako ngayon sa brake drum. Papaluin ko ng ball hammer yan para makalug siya, tapos hihilahin ko na itong brake drum. Ayan mga boss, medyo kumapit lang kasi nga kinalawang, pero matatanggal yan. O, di ba? Tapos pwede mo na ngayon hugutin itong wheel hub bearing mo. Luwag din eh. Tayong kahoy. Kahoy natin tayo. Sa nakita ko mga boss, wala namang problema dito sa bearing niya. Kailangan lang yan lagyan ng grasa or i-repack. Tinataktak ko lang yan mga boss para matagal itong outer race ng bearing. Ayan mga boss, natanggal na. Tapos punasan ko itong outer race kung meron siyang gasgas. Dahil sa okay naman siya, makinis, yung inner race naman ang tatanggalin ko. Sa pagtanggal niyan mga boss, kumuha ka lang ng sukat na socket wrench para maitulak mo itong inner race niya at matanggal. Ayan mga boss, nakita nyo diba? Malambot ko lang natanggal yung inner race niya. Tapos sinipat ko itong mga bulitas niya or itong bearing niya kung meron siyang gasgas. Sa nakita ko mga boss, okay naman, wala namang problema. Kaya gaya ng dati, i-repack ko lang din yan. Pero punasan ko muna itong inner race niya. Importante kasi na dapat malinis yan bago mo ilagay dito sa bearing. Tapos itong hub bearing niya mga boss, pwede mo na ngayong pahira ng grasa yan. Actually mga boss, di naman mahirap i-repack ito kung tutuusin dahil nga sa open naman yung bearing yan, papahiran mo na lang. Hindi katulad ng iba, nakalagay pa sa housing niya. At dahil sa okay na ito, nilagay ko na yung inner race. Tapos bitawan ko muna yan dahil nga yung outer race niya, pahiran ko ng grasa. Tapos ilalagay ko na rin yan. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakalapat nyo ng inner at outer race dito sa bearing. Pag okay na, gamit ka ng basahan, punasan mo itong wheel hub bearing mo para yung mga nagkalat na grasa matanggal. Tapos pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong wheel hub bearing mo. Sa pagbalik niyan mga boss, itutusok mo lang naman yan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung nut niya, ipakapit mo na yan sa thread. Tsaka mo ngayon gamitan ng socket wrench mo na number 32 para mai-final mo na yung higpit. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng nut, ikutin mo itong wheel hub. Dapat pag inikot mo yan, pigil ang ikot niya. Gaya niyan mga boss, diba? Kaya gamit itong sinsel, papaluin ko na itong maglalak dito sa nut. Tapos ikutin ko ulit itong wheel hub bearing niya. At kung makikita nyo, pigil na nga yung ikot niyan. Ibig sabihin mga boss, walang problema ito sa bearing. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong center cap niya. Siguraduhin nyo lang na kumapit ng maayos itong cap niya para hindi siya matanggal. At dahil sa marumi itong preno ni customer, tapos mataas pa yung handbrake niya pag hinila mo, lilinisan ko muna yan mga boss. At syempre kasama itong brake drop sa lilinisan ko. Tanggalin ko muna yung alikabok dyan, tapos gapit ako ng liha para yung mga kumapit na kalawang or dumi, matanggal nitong liha. Ganyan lang naman kadali mga boss kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, hindi naman kayo masyadong mahihirapan. Tapos dito sa brake shoe, ganun din, lilihain mo itong brake shoe mo para yung tumigas dito sa ibabaw ng lining, matanggal siya. Kadalasan kasi kaya umiingay ang preno nyo dahil nga sa kulang kayo sa maintenance. Tingnan nyo itong bearing niya mga boss, o ikutin ko, o pigil na diba? Hindi na mabilis yung ikot niya kasi nga may grasa na siya. At dahil sa malinis na itong preno ng customer, gamit itong flat screw, mag-a-adjust na ako dito sa brake adjuster niya. Tandaan nyo mga boss, pag kayo ang mag-adjust ng preno nyo, hindi pa pwedeng sa kabilang side masikip tapos dito maluwag. Hanggat maaari, pakiramdaman nyo dito sa brake drum na maging balance yung pagkaka-adjust nyo. Hindi nyo man ma-perfect, dapat kahit papaano malapit sa katotohanan. At pag wala ka nang nakalimutan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre, gaya ng dati, yung mga nut dito sa gulong, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. At ang masakit nito, nalobat na yung battery ko. Kaya kung makikita nyo, minanual ko na yung paghigpit ng mga nut dito sa gulong.
Pag okay na, naunahan na ako ni customer na itaas niya na pala itong handbrake. Pero i-check ko pa rin yan. Before kasi mga boss, mas mataas pa dyan pag hinila mo itong handbrake niya. Pero ngayon, umiksi na siya. Ito na mga boss, papahatulan ko na kay customer itong gawa ko. Kung nawala yung kalampag, lagutok at yung lumalabas na ugong dito sa likuran. Pati yung ganit pala ng manibela. Road test time! Yes. Ano, yung mga ganyang bagsak eh, no? Sabi, para kang sumakay sa Mercedes-Benz. Uy! Lakas mong bola! Yung bagsak niya ngayon, iba na yun, no? Hindi na siya yung lagabog. Ano na, para kang pumapalo sa tabla. Tapos yung steering mo, ito, makunat na. Makunat na. Soft. Dati katulad, ano ba yun, sinabi ko, yung parang walang grasa, di ba? Wala siyang grasa, maganit. Yun, maganit siya. Ngayon, ramdam mo na pag nagpipihit ka ng manibela, no? Siyempre, may parang, ano na, may control na siya ngayon. Tsaka pwede mo siyang bitawan ng any seconds na hindi mo maisip na kakabig sa kaliwa ka o kanan. Mas ano ko na siya ngayon. Mas may kumpiyansa ka na. Yung steering boot, hindi nakalagay. Steering boot, hindi ko akalain ganun yun. Grabe, nakamanga. Hindi mo rin kasi makikita sir eh. Dahil nandun siya sa loob mismo, kakonekta sa... tumapon yung grasa eh, no? Kada liko mo, tapon ng grasa. Kada liko, tapon ng grasa. Tsaka puro putik siya kung napansin mo, di ba? Nung nagtanggal ka, may kasama siyang putik. Buti ka mo, walang kumalso na ano, na bato, no? Na pasukan. Correct. Urak, durog eh. Ay, mag-ano yun. Kakrunch yun dun sa loob. Pero wala naman siyang anong metal debris. Wala ka naman makita eh. Tsaka yung yung ganyan talo, no? Sir, yung spring natin. Yung wheel bearing pala, sorry. Wheel bearing. Wala na ako naririnig, oh. Yung ano. Sabi na, wheel bearing. Biro mo, no? Pwede palang grasahan yun, ano? Iba palit eh. Correct. Hindi, pinano ko rin naman sa'yo, yung concerning dun sa wheel bearing. Pwede pa siyang gamitin, kaya pumayag din naman ako sa'yo. So, ayan, sa ngayon, na-justified ko naman na wala talaga. Wala ako naririnig. Hindi pa yun. Tsaka dry talaga siya, yung, di ba? Yung bago mo nirepack, dry. Oo, tuyong-tuyo eh. Sobrang dry, grabe. Sobrang dry ka, bumigay yung ano ko eh, battery, nauubos eh. Ayan, ganyan, yung maalo na yan. Ayan. Marami ka na maririnig dito, pero wala. Suabe. Suabe talaga. Di ba? Grabe, parang iniinda lang yung sakit ng ano eh, sahig yun. Wala lang. Galing. Thank you sir. Sobrang salamat sa Diyos. So much. Amen. Yung mga tulong niya sa atin, no? Amen. Talagang kapag magagawa ka talaga ng mabuti sa kapwa mo, hindi ka niya ililigaw eh, di ba? Amen. Totoo yun eh. Gawa ka ng kahit anong gawa mo kapag nanloloko ka ng tao, nako, huwag ka nang umasa. Hindi magiging maayos yung gawa mo, di ba? Tsaka lahat naman ng mga gagawin mo, syempre ililip mo rin yan, no? Hindi yan lagi nature ng tao lagi ang magbabayaran mo talaga yun. Opportunity mo, hindi Sabihin mo sa amin na nakaisa ka sa customer ngayon eh. Bukas eh libre ka. Hindi galing ganun. Tsaka pero malayo mo, Cavite ka pa. Kung tutuusin, kung naayos sila maigin, wala ka ngayon dito eh, di ba? Saka yun nga, gaya nung nabanggit ko nun sir, nag-interest talaga ako sa'yo. Kaya sabi ko kahit malayo pa to, kahit nga south area ka na, papuntang Lucena ka pa, pupuntahan kita talaga dun. Actually may mga ilang contact din, pero mas talaga napili ko lang yung ikaw lang talaga napusuan ko dun. Sabi ko mananahimik na talaga ako pag nakausap kita. Ang ganda na ng ano niya, sobrang smooth na siya. Yun nga, parang hindi ito yung dati kasi dahil bago yung ano ko yung suspension ko, hindi ito yung original. So syempre may magkakaiba. Pero nawala diba? Diba? Yung mga biglang gano'n. Ayan yung mga biglang ganyan. Damong yan nawala nga. Yung grabe. Wala na sir.
Okay Side, ano yun ha? Ang, naka-angulo ko nun. Naka-angulo ko nun. Yun yung lagi masakit yung marin. Tapos tagitag. Parang may magdi-dribble pang tatlo. Ayun, mga ganun no? Diba? Mga ganyang ano. Lalangit-ngit muna, tapos magdi-dribble na tatlo, mga ganun, 4 na beses. Wala ngayon, wala. So, zero noise. Yun ang correct ano. Yun ang magandang ano, gamitin term. Kaya inabot tayong 2 araw. Inabot kayo mga pasang 2 araw kasi umuulan. O kita may bagsak na gano'n, no? Wala, di ba? Parang ka nakasakay sa bangka, yung gumaganon lang, nag-glide. Wala kang maritok-tok, wala kang marinig na gano'n. Nag-glide lang siya. Very nice. Tapos isang maganda sabihin, sana dumami katulad mo, sir. Oo nga, no? Para diba? wag na kayong pumunta layo-layo eh. Kasi ay pa minsan ang ayoko yung kasi layo-layo. Kasi mas marami manduruga sa alam mo yun? Yung pa naman ang lalakas bang ano, no? Mangantsaw. Yung sino pa yung nangangantsaw, yun yung naiinggit. Oo. Inggit yun, naiinggit sa'yo yun. Imbis na kapwa mo mekaniko, supportahan ka, pero ang ina-apply nila sa'yo, hilahin ka pa baba. Kasi hindi nila kaya yung ginagawa mo. Yun lang yun. Hindi nila kaya. Hindi sila ganun ka-often na gumawa. Maaaring gusto nilang gawin, pero mas gusto nila kumita. Hindi nila naisip, dadagsain ka kung matino kang tumira. Katulad mo, ikaw, hindi ka naman naglalagay ng phone number mo, pero ikaw ang hinahabol. Nakita mo naman di ba? Datingan eh. Kaya talaga wala. Ako na-witness ko na mismo. Sa 2 araw natin, walang yung pati foreigner, sir. Thank you, sir. So much. Sige, sir. Maraming salamat din. Totoo yun mga boss, na witness ni customer, may dumating dito na foreigner dahil nga sa 100,000 na yung nagastos niya, pero meron pa rin daw sira, kaya pinababalik siya ulit. Kung mo nagduda na yung foreigner, sa akin na pina-check up. Alam niyo mga boss, hindi ko na binidyo, nahiya ako kasi nga nung check up ko wala namang sira. Nakakahiya, di ba? Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat.